Unang Kronika Kapitulo 26. Ang mga gwardya ng pintuan ng templo. Ito ang mga grupo ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo. Mula sa pamilya ni Korah, si Meshelemiah na anak ni Kore na miyembro ng pamilya ni Asaph, at ang 7 niyang anak na lalaki, si Zacarias ang panganay, at ang kasunod ay sina Jediel, Zebadiah, Jotniel, Elam, Jehohanan at Elihonai. Kasama rin si Obed-Edom at ang 8 niyang anak na lalaki, si Shemaiah ang panganay, at ang kasunod ay sina Jehozabad, Joah, Sakar, Netanel, Amil, Isakar at Pultei. Pinagpala ng Diyos si Obed-Edom. Ang panganay na anak ni Obed-Edom na si Shemaiah ay may mga anak na lalaki na may kakayahan at mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sila'y sina Otni, Rephael, Obed at Elzabad. Ang kanilang kamag-anak na sina Elihu at Semakiah ay may mga kakayahan din. Lahat sila ay mula sa angkan ni Obed-Edom. Sila at ang kanilang mga anak at kamag-anak ay 62 lahat. Mahuhusay sila at may kakayahan sa paggawa. Ang 18 anak at mga kamag-anak ni Meshelemiah ay may mga kakayahan din. Si Hosa na mula sa pamilya ni Merari ay may mga anak din. Ginawa niyang pinuno ng kanilang pamilya si Shimri kahit hindi siya ang panganay na anak. Ang sumunod kay Shimri ay sina Hilkiah, Tabalia at Zacarias, 13 lahat ang anak at mga kamag-anak ni Hosa na mga tagapagbantay sa pintuan ng templo. Iginrupo ang mga gwardya ng mga pintuan ng templo ayon sa pinuno ng kanilang pamilya, at may mga tungkulin sila sa paglilingkod sa templo ng Panginoon, katulad ng kasama nilang mga Levita. Nagpalabunutan sila kung aling pinto ang babantayan ng mga pamilya nila, bata man o matanda. Ang pintuan sa gawing silangan ang nabunot ni Shelmiah, at ang pintuan sa gawing hilaga ang nabunot ng anak niyang mahusay magpayo na si Zacarias. Ang pintuan sa gawing timog ang nabunot ni Obed-Edom, at sa mga anak niyang lalaki ipinagkatiwala ang mga bodega. Ang pintuan sa gawing kanluran at ang pintuan paakyat sa templo ang nabunot ni Shupim at Hosa. Bawat isa sa kanila may takdang oras ng pagbabantay. Sa gawing silangan, 6 na gwardya ang nagbabantay araw-araw. Sa gawing hilaga ay 4, sa gawing timog ay 4 din, at sa bawat bodega ay tigdadalawa. Sa gawing kanluran, 4 ang nagbabantay, sa daanan paakyat sa templo ay 4 din, at sa bakuran ng templo ay 2. Iyon ang mga grupo ng mga gwardya ng mga pintuan ng templo na ang kanina Korah at Merari. Ang mga ingat-yaman at ang iba pang mga opisyal. Ang ibang mga Levita na pinamumunuan ni Ahia ang katiwala sa mga bodega ng templo ng Diyos, kabilang na ang mga bodega ng mga inihandog sa Diyos. Si Ladan ay mula sa angkan ni Gershon at ama ni Jehili. Ang ilan sa mga miyembro ng kanyang pamilya ay mga pinuno rin ng kanyang mga angkan. Ang mga anak ni Jehili na sina Zatham at Joel ang katiwala ng mga bodega ng templo ng Panginoon. Ito ang mga pinuno mula sa angkan ni Amram, Ezer, Hebron at Uziel. Mula sa angkan ni Amram, si Shebuel, na mula rin sa angkan ni Gershom, na anak ni Moises, ang punong opisyal sa mga bodega ng templo. Ang mga kamag-anak niya sa angkan ni Eliezer ay sina Rehabiah, Jeshaiah, Joram, Zikri at Shelomit. Si Shelomit at ang kanyang mga kamag-anak ang katiwala sa mga bodega ng mga handog na inialay ni Haring David, ng mga pinuno ng mga pamilya, ng mga komander ng libo-libo at ng daan-daang sundalo, at ng iba pang mga pinuno. Inihandog nila ang ibang nasamsam nila sa labanan para gamitin sa templo ng Panginoon. Si Shelomit din at ang kanyang mga kamag-anak ang nangalaga sa lahat ng mga inihandog ni Samuel na propeta, ni Saul na anak ni Kish, ni Abner na anak ni Ner, at ni Job na anak ni Zeruiah. Ang iba pang mga inihandog ay ipinamahala din nila, mula sa mga angkan ni Ezer, si Kenania at ang mga anak niyang lalaki, na siyang nangangasiwa at mga hukom sa buong Israel. Hindi sila naglilingkod sa loob ng templo. Mula sa angkan ni Hebron, si Hashabiah at ang 1,700 kamag-anak niya na may mga kakayahan. Pinagkatiwalaan sila na mamahala ng mga lupain sa gawing kanluran ng ilog ng Jordan. Sila ang nangangasiwa ng mga gawain ng Panginoon at ng hari sa lugar na iyon. Si Jeriah ang pinuno ng angkan ni Hebron ayon sa talaan ng kanilang mga pamilya. Nang ika-40 taon ng paghahari ni David, siniyasat ang mga talaan, at natuklasan na may angkan si Hebron sa Jazer na sakop ng Gilead, at may mga kakayahan sila. Si Jeriah ay may 2,700 kamag-anak na may mga kakayahan at mga pinuno ng mga pamilya.
Sila ang pinamahala ni Haring David sa lahi ni Reuben, Gad at sa kalahating lahi ni Manase. Sila ang nangangasiwa sa lahat ng gawain ng Diyos at ng hari sa mga lugar na iyon. Unang Kronika Kapitulo 27. Ang mga opisyal ng mga sundalo. Ito ang listahan ng mga pinuno, mga commander, at mga opisyal ng mga Israelita na naglilingkod sa hari bilang tagapangasiwa sa grupo ng mga sundalong naglilingkod ng 1 buwan sa bawat taon. Ang bawat grupo ay may 24,000 sundalo. Si Jashobim na anak ni Zabdil ang commander ng mga sundalo sa unang buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Mula siya sa angkan ni Perez at pinuno ng lahat ng opisyal ng mga sundalo tuwing unang buwan. Si Daday na mula sa angkan ni Ahoa ang commander ng mga sundalo sa ikalawang buwan. May 24,000 siyang sundalo. Si Miklot ang pinakamataas na opisyal sa grupo niya. Si Benaya na anak ng paring si Jehoiada, ang commander ng mga sundalo sa ikatlong buwan. May 24,000 siyang sundalo sa kanyang grupo. Siya ang Benaya na matapang na pinuno ng 30 matatapang na tauhan ni David. Ang anak niyang si Amizabad ang pinakamataas na opisyal sa grupo niya. Si Asahel na kapatid ni Job ang commander ng sundalo sa ika-4 na buwan. Ang anak niyang si Zebadiah ang pumalit sa kanya. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Shamat na mula sa angkan ni Israel ang commander sa ika-5 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Ira na anak ni Ix na mula sa Tiko ang commander ng mga sundalo sa ika-6 na buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Helas na taga-Pulon na lahi ni Ephraim ang commander ng mga sundalo sa ika-7 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Sibakay na taga-Hasha na mula sa angkan ni Zira ang commander ng mga sundalo sa ika-8 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Abiezer na taga-Anatot na mula sa lahi ni Benjamin ang commander sa ika-9 na buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Maaraye na taga-Netofa na mula sa angkan ni Zira ang commander ng mga sundalo sa ika-10 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Benaya na taga-Piraton na mula sa lahi ni Ephraim ang commander ng mga sundalo sa ika-11 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Si Helday na taga-Netofa na mula sa angkan ni Otniel ang commander ng mga sundalo sa ika-12 buwan. May 24,000 sundalo sa grupo niya. Ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Ito ang mga opisyal ng lahi ng Israel. Sa lahi ni Reuben, si Eliezer na anak ni Zikri. Sa lahi ni Simeon, si Shephatiah na anak ni Maaka. Sa lahi ni Levi, si Hashabiah na anak ni Kemuel. Sa angkan ni Aaron, si Zadok. Sa lahi ni Judah, si Eliho na kapatid ni David. Sa lahi ni Isakar, si Omri na anak ni Mikael. Sa lahi ni Zebulun, si Ishmaya na anak ni Obadias. Sa lahi ni Naphtali, si Jerimo na anak ni Azriel. Sa lahi ni Ephraim, si Hoshea na anak ni Azaziah. Sa kalahating lahi ni Manase, si Joel na anak ni Pedaya. Sa kalahati pang lahi ni Manase sa Gilead, si Ido na anak ni Zacarias. Sa lahi ni Benjamin, si Josil na anak ni Abner. Sa lahi ni Dan, si Azarel na anak ni Jeroham. Sila ang mga opisyal ng mga lahi ng Israel. Nang sinanses ni David ang mga tao, hindi niya isinama ang mga tao na wala pa sa edad na 20. Dahil nangako ang Panginoon na pararamihin niya ang mga Israelita gaya ng mga bituin sa langit. Inumpisahan ni Job na anak ni Zeruiah ang pagsesenses sa mga tao pero hindi niya ito natapos dahil nagalit ang Diyos sa pagsesenses na ito. Kaya ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay hindi na itala sa listahan ni Haring David. Ang mga opisyal sa kaharian. Si Asmavet na anak ni Adil ang namamahala sa mga bodega sa palasyo ng hari. Si Jonathan na anak ni Uzziah ang namamahala sa mga bodega sa mga distrito, bayan, baryo at sa mga tore. Si Esri na anak ni Caleb ang namamahala sa mga nagtatrabaho sa bukid ng hari. Si Shimei na taga-Rama ang namamahala sa mga ubasan ng hari. Si Zabdi na taga-Sepham ang namamahala ng mga produkto nito, ang bunga ng ubas at alak ng hari. Si Baal-Hanan na taga-Geder ang namamahala ng mga puno ng olibo at sikumoro sa mga kaburulan sa kanluran. Si Joash ang namamahala sa mga bodega ng langis ng olibo. Si Sitrai na taga Sharon ang namamahala ng mga kawan ng hayop na pinapastol sa Sharon.
Si Shaphat na anak ni Adlai ang namamahala ng mga kawan ng hayop sa mga lambak. Si Obal na Ishmaelita ang namamahala ng mga kamelyo. Si Jedaiah na taga-Meronot ang namamahala ng mga asno. Si Jaziz na Hagaryo ang namamahala ng mga tupa. Silang lahat ang mga opisyal na namamahala sa mga ari-arian ni Haring David. Si Jonathan na tiyuhin ni Haring David ang tagapayo niya. Isa siyang matalinong tao at manunulat. Si Jehil na anak ni Hakmoni ang guro ng mga anak ng hari. Si Ahitophel ang isa pang tagapayo ng hari. Ang Arkeo na si Hushai ay malapit na kaibigan ng hari. Nang mamatay si Ahitophel, pinalitan siya ni Jehoiada na anak ni Benaiah at ni Abiathar. Si Job ang commander ng mga sundalo ng hari. Unang Kronika Kapitulo 28. Ang plano ni David para sa templo. Ipinatawag ni Haring David sa Jerusalem ang lahat ng opisyal ng Israel, ang mga opisyal ng mga lahi, ang mga commander ng bawat grupo ng mga sundalo na naglilingkod sa hari, ang iba pang mga commander ng libo-libo at daan-daang sundalo, ang mga opisyal na namamahala sa lahat ng ari-arian at mga hayop ng hari at ng kanyang mga anak, ang mga opisyal ng palasyo, ang mga makapangyarihang tao, at ang lahat ng mahuhusay na sundalo. Nang nagtitipon na sila, tumayo si David at sinabi, "Makinig kayo, aking mga kapatid at tauhan. Gusto ko sanang magpatayo ng templo para paglagyan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na ating Diyos, upang magkaroon ng tungtungan ang kanyang mga paa. At nakapagplano na ako para sa pagpapatayo nito. Pero sinabi ng Diyos sa akin, hindi ikaw ang magpapatayo ng templo para sa karangalan ng aking pangalan dahil isa kang sundalo at marami kang napatay. Ngunit sa kabila nito, pinili ako ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, mula sa aming pamilya na maging hari ng Israel magpakailanman. Pinili niya ang lahi ni Juda bilang pinuno ng mga lahi. At mula sa lahing ito, pinili niya ang aking pamilya, at mula sa aking pamilya ikinalugod niya ang pagpili sa akin bilang hari ng buong Israel. Binigyan niya ako ng maraming anak na lalaki, at mula sa kanila, pinili niya si Solomon na maghari sa kanyang kaharian, ang Israel. Sinabi niya sa akin, ang iyong anak na si Solomon ang magpapatayo ng aking templo, at ng mga bakuran nito. Sapagkat pinili ko siya na maging aking anak, at ako'y magiging kanyang ama. At kung patuloy siyang susunod sa mga utos ko at tuntunin gaya ng ginagawa niya ngayon, paghahariin ko ang kanyang angkan magpakailanman. Kaya ngayon, inuutusan ko kayo sa harap ng lahat ng Israelita, ang mga mamamayan ng Panginoon, at sa presensya ng ating Diyos, na maingat niyong sundin ang lahat ng utos ng Panginoon na inyong Diyos. Kung gagawin niyo ito, patuloy na kayo ang magmamay-ari ng magandang lupaing ito, at ipamamana ninyo ito sa inyong mga angkan magpakailanman. At ikaw, Solomon na anak ko, kilalanin mo at paglangkuran ang Diyos ng iyong ama ng buong puso mo at isip, dahil nakikita ng Panginoon ang bawat puso ng tao at nalalaman niya ang ating layunin at pag-iisip. Kung dudulog ka sa Kanya, tutulungan ka niya, pero kung tatalikod ka sa Kanya, itatakwil ka niya magpakailanman. Kaya pag-isipan mo itong mabuti. Pinili ka ng Panginoon para ipatayo ang templo para roon siya sambahin. Magpakatatag ka, at gawin mo ang gawaing ito. Pagkatapos, ibinigay ni David kay Solomon ang lahat ng plano sa pagpapatayo ng templo at ng mga balkonahe nito, mga gusali, mga bodega, mga silid sa itaas, mga silid sa loob, at ang pinakabanal na lugar na kung saan pinapatawad ang mga kasalanan ng mga tao. Ibinigay niya ang lahat ng plano na itinuro sa kanya ng Espiritu para sa pagpapatayo ng mga bakuran ng templo ng Panginoon, sa lahat ng silid sa paligid nito, sa mga bodega ng templo ng Diyos, kasama na ang mga bodega para sa mga bagay na inihandog. Tinuruan din niya si Solomon kung paano igugrupo ang mga pari at mga levita, at ang lahat ng gawain sa paglilingkod sa templo ng Panginoon, ganoon din ang lahat ng mga gagamitin sa paglilingkod. Itinuro rin niya kung gaano karaming pilak at ginto ang gagamitin sa paggawa ng mga gamit na ito, sa mga aylawang ginto at mga lagayan nito, sa mga aylawang pilak at mga lagayan nito, sa mga mesang ginto kung saan ilalagay ang tinapay na inihahandog sa Diyos, sa mesang pilak, sa mga malaking gintong tinidor, sa mga mangkok at mga pitchel, sa mga platong ginto at pilak, at sa gintong altar na pagsusunugan ng insenso. Tinuruan din ni David si Solomon kung paano gawin ang gintong kerubin na nakalukob ang mga pakpak sa itaas ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi ni Haring David, ang mga planong ito ay isinulat ayon sa gabay ng Panginoon,
at tinuruan niya ako kung paano gawin ang lahat ng ito. Sinabi rin ni David sa anak niyang si Solomon, magpakatatag ka at magpakatapang. Simulan mo na ang pagpapagawa. Huwag kang matakot o manlupaypay, dahil ang Panginoong Diyos, ang aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya iiwan o pababayaan hanggang sa matapos ang lahat ng gawain para sa templo ng Panginoon. Nakahanda na ang grupo ng mga pari at mga Levita para sa lahat ng gawain sa templo ng Diyos, at may mga tao rin na may kakayahang gumawa ng anumang gawain na handang tumulong sa iyo. Ang mga opisyal at ang lahat ng tao ay handang sumunod sa iyo. Unang Kronika Kapitulo 29. Ang mga regalo sa pagpapatayo ng templo. Pagkatapos, sinabi ni Haring David sa lahat ng mamamayan ng Israel, ang anak kong si Solomon na pinili ng Diyos ay bata pa at wala pang karanasan. Malaki ang gawain na ito, dahil ang ipapatayong gusali ay hindi para sa tao kundi para sa Panginoong Diyos. Ginawa ko ang lahat para may handa ang mga materyales para sa templo ng aking Diyos, maraming ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, mamahaling bato na onyx, at iba pang mamahaling hiyas at mga batong may iba't ibang kulay, at marami ring marmol. At dahil sa kagustuhan kong may tayo ang templo ng aking Diyos, ibibigay ko pati ang personal kong mga ginto at pilak, bukod pa ang mga materyales na naipon ko para sa banal na templo. Ang ibibigay ko ay 100 toneladang ginto mula sa Ophir, at 250 toneladang pilak. Ito ay gagamiting pangtapal sa mga dingding ng templo, at para naman sa lahat ng mga kagamitan na gagawin ng mga platero. Ngayon, sino ang gustong magbigay para sa Panginoon? Pagkatapos, kusang loob na nagbigay ang mga pinuno ng mga pamilya, mga pinuno ng mga lahi ng Israel, mga komander ng libo-libo at daan-daang sundalo, at ang mga opisyal na itinalaga sa pamamahala ng mga ari-arian ng hari. Nagbigay sila para sa pagpapagawa ng templo ng Diyos ng 175 toneladang ginto, 10,000 perang ginto, 350 toneladang pilak, 630 toneladang tanso, at 3,500 toneladang bakal. May mga nagbigay din ng mga mamahaling bato, at itinabi ito sa bodega ng templo ng Panginoon na pinamamahalaan ni Jahil na mula sa angkan ni Gershon. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taos puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Ang panalangin ni David. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, O Panginoon, Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman. Makapangyarihan kayo, kagalang-galang, dakila, at kapuri-puri, sapagkat sa inyo ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Kayo ang hari, O Panginoon, at higit kayo sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan. Kayo ang namamahala sa lahat ng bagay. Makapangyarihan kayo, at kayo ang nagpapalakas at nagbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, O aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapo na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Nalalaman nyo, O Panginoon, na pansamantala lang kami rito sa mundo gaya ng aming mga ninuno. Ang buhay namin ay gaya ng anino na hindi nananatili. O Panginoon naming Diyos, ang lahat ng ibinigay namin sa pagpapatayo ng templo para sa karangalan ng inyong banal na pangalan ay nagmula rin sa inyo. Pagmamay-ari nyo ang lahat ng ito. O aking Diyos, alam ko pong sinasaliksik nyo ang aming puso at nasisiyahan kayo kapag nakikita nyong tapat ito. Kaya tapat at kusang loob ang pagbibigay ko sa inyo ng mga bagay na ito. At nagagalak po ako dahil nakita kong kahit ang mga mamamayan ninyong narito ay kusang loob na nagbigay. O Panginoon, ang Diyos ng aming mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob, palagi niyo po sanang ilagay sa puso ng mga mamamayan ninyo ang naising ito at tulungan niyo po sila na maging tapat sa inyo. Tulungan niyo rin po ang anak kong si Solomon na lalong maging tapat sa pagsunod sa inyong mga utos, katuruan at mga tuntunin, at sa paggawa ng lahat ng ipinatutupad ninyo tungkol sa pagpapatayo ng templo na aking inihanda. Pagkatapos, sinabi ni David sa lahat ng tao, purihin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Kaya pinuri nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Yumukod sila at nagpatira pa bilang pagpaparangal sa Panginoon at sa kanilang hari,
Kinilala si Solomon bilang hari. Nang sumunod na araw, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog, 1,000 toro, 1,000 lalaking tupa at 1,000 batang tupa. Nag-alay din sila ng mga handog na inumin at iba pang mga handog para sa mga Israelita. Masaya silang nagkainan at nag-inuman sa presensya ng Panginoon ng araw na iyon. Muli, idineklara nilang hari si Solomon na anak ni David. Pinahiran si Solomon ng langis sa presensya ng Panginoon bilang hari, at pinahiran din ng langis si Zadok bilang pari. Kaya umupo si Solomon sa trono ng Panginoon bilang hari, kapalit ng ama niyang si David. Naging maunlad si Solomon, at sumunod sa kanya ang buong Israel. Nangako ang lahat ng opisyal, ang mga makapangyarihang tao, at ang lahat ng anak na lalaki ni Haring David na magpapasakop sila kay Haring Solomon. Niloob ng Panginoon na maging tanyag si Solomon sa buong Israel at binigyan ng karangalang hindi nakamit ng ibang hari sa Israel. Ang pagkamatay ni David. Naghari si David na anak ni Jesse sa buong Israel sa loob ng 40 taon, 7 taon sa Hebron at 33 taon sa Jerusalem. Nabuhay siya ng matagal, mayaman at marangal. Namatay siya ng matandang-matanda na at ang anak niyang si Solomon ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang kasaysayan tungkol sa paghahari ni Haring David, mula sa simula hanggang katapusan ay nakasulat sa mga aklat ng mga propeta na sina Samuel, Nathan at Gad. Naisulat dito kung paano siya naghari, at kung gaano siya naging makapangyarihan, at ang lahat ng nangyari sa kanya at sa Israel, at sa mga nakapaligid na kaharian. Dito nagtatapos ang sulat ng unang kronika. Para updated ka sa susunod na salita ng Diyos, o Biblia, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.